Ang mga teritoryo ng mga lumad ay sagana sa mga likas na yaman. Kaya hindi maiwasang pagkainteresan ito ng mga dayuhan sa lugar at mga pribadong institusyon. Hindi rin nakaligtas sa mga ito nang ginawang pugad ang kanilang lupain ng mga komunistang grupo. Pinatotohanan sa amin ni Governor Nancy Catamco na isa ring miyembro ng tribong Manobo na simula pa raw noon, kinaugalian na ng kanilang mga ninuno ang maging magalang at mapagbigay sa mga dayuhang bumibisita sa kanilang mga lugar dahilan upang abusuhin ang kanilang kapabilidad sa kanilang sinasakupang teritoryo. Ang tingin nila sa lupa nila, masyado kasi mapagbigay sila. So pag binibigyan lang sila ng tabako, ng mga sardinas noon, pag nagbigay sa kanilang mga Kristiyanos, biglang bibigyan naman nila ng lupa. IP natin dito is nasa bundok na talaga. So here comes yung mga Christians is parang hindi naman siya inaagaw, pero binibinta nila yung kanilang mga lupain, yung mga IP natin. Mostly mga IP natin is nasa tuktok na ng mga bundok. 2001 talaga nakita ko sila, yung mga tribo dito, road allowance lang sila nakabahay. Tapos yung pagdating ko ng Kagawad, nagpasaka ko ng isa sesyon na kung pwede bilihan sila ng area para sa kanila. Nakausap namin si Dato Alay Baguio, ang Dato o tribal leader ng mga katutubong Manobo sa Sitio Tinago. Ayon sa kanya, isa umanong dating dato na guro sa USM ang nandinlang sa kanilang mga ninuno upang agawin ang kanilang sariling teritoryo. Sabi ng ninuno namin, baka sa bandang huling araw, siya ang makapagturo sa atin sa tunay na kinabukasan. Pero sa sobrang kumpiyansa, sir, ang tao na yan, yun po ang nagbinta sa pangalan ng tribo. Kung sobra mong tiwala, kayo ang makaawawa. Resulta na talaga. So, ninuno namin, maawain. Sa sobrang kaawa ng minuno, kami ang makaawawa na ang susunod na generasyon. Sa matagal na pakipaglaban nila ni Dato Baguio kasama ang kanyang buong tribo sa kanilang mga lupain, naninindigan pa rin silang ang pagmamay-ari ng kanilang ninuno ay kanila ring pagmamay-ari. Kami po ang may karapatan talaga sa lupain na dito. Kaya dito namamatay ang aming mga maninuno at hanggat ngayon kami na po isusunod sa kanila. Iginagalang po namin yung kanilang paniniwala na gano'n. Talaga namang sila yung nauna rito eh. Yung mga Christian settlers, mga Ilonggo, Ilocano, Bisaya, talagang settlers lamang dito. Sa pagkakaalam namin, meron itong exchange ng favor siguro for to barter for piece of land and piece of material, parang gano'n po. Magandang gabi, Pilipinas!